Kailan isinilang ang simbahan? Ito ba anong sabihin ni Jesus kay Pedro? Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Mateo chapter 16 verse 18. O nung tinusok ng kawal ang tagiliran ni Kristo at umagos ang dugo at tubig. Ngunit isa sa mga kawal ang tumusok sa kanyang tagiliran ng sibat at agad lumabas ang dugo at tubig. John chapter 19 verse 34. O nung araw ng Pentecostes nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostoles. Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Ayon sa pagkakaunawa ng mga sinaunang Kristiyano at sa mga paliwanag ng mga ama ng simbahan tulad ni San Juan Crisostomo, ang pagsilang ng simbahan ay maaaring tignan sa tatlong yugto. Una, nasa isipan na ng Diyos Ama bago pa ang paglikha sa sanlibutan. Bago pa nilikha ang mundo, alam na ng Diyos ang magiging kapalaran ng mga tao. Alam niya na ang mga tao ay magkakasala at mangangailangan ng kaligtasan. Dahil dito, nasa walang hanggang plano na ng Diyos ang pagtatatag sa kanyang simbahan bilang instrumento ng kaligtasan. Pinili niya tayo kay Kristo bago pa itinatag ang sanlibutan. Efeso chapter 1 verse 4. Ang ikalawa ay isinilang mula sa tagiliran ni Kristo sa krus. Naniniwala ang maraming ama ng simbahan na nang tumagas ang dugo at tubig mula sa tagiliran ni Kristo, doon isinilang ang simbahan. Ang dugo ay sumasagisag sa Eukaristiya at ang tubig naman ay sa binyag. Dalawang pangunahing sakramento na nagbibigay buhay sa simbahan. Kung paanong si Eva ay kinuha mula sa tagiliran ni Adan habang siya ay natutulog, gayon din ang simbahan, ang nobya ni Kristo, ay lumabas mula sa tagiliran ni Kristo habang siya ay nasa kamatayan sa krus. Ang ikatlo, naging ganap sa araw ng Pentecostes. Sa Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol at binigyan sila ng lakas upang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Doon nagsimulang hayagang gampanan ng simbahan ang kanyang misyon. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Sa isang simpleng analohiya, maaaring ihambing ito sa pagsilang ng isang tao. Bago pa man maisilang ang bata, siya ay nasa isip at plano na ng kanyang mga magulang. Nang siya ay paglihi, nagsimula na ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang pagsilang ay naging ganap nang siya ay isinilang at nakita ng lahat. Gayon din sa simbahan, nasa plano na ng Diyos Ama bago pa ang paglikha. Isinilang mula sa tagiliran ni Kristo, naging ganap at hayag sa buong mundo noong Pentecostes. Kaya kung paanong itatanong kung kailan isinilang ang simbahan, ang sagot ay hindi lamang isang petsa o isang pangyayari. Ang simbahan ay nasa walang hanggang plano na ng Diyos, isinilang mula kay Kristo sa krus at naging ganap sa kapangyarihan ng Espiritu Santo noong Pentecostes. May mga katanungan ka ba tungkol sa pananampalatayang Katoliko? Mag-message lamang sa Facebook na ito. Prodeo et Ecclesia.